Amen. Hallelujah. Pwede ko po bang hilingin ang lahat po na tumayo? At tayo po ay gagawa din po ng declaration. Napakainam po na palagi tayong nagpapahayag ng mga positibong bagay, mga declarations na nagmumula po sa salita ng ating Panginoon, mga pangako ni Lord. Amen? Ang ating Diyos ay matapat. Amen po ba? Siya po ay may kakayanan na tuparin ang kanyang mga kapangako. Kung tayo po ay mananampalataya, mararanasan natin ito. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid. Sige, sabihan mo, mas malakas, kapatid. Mangyayari. So, i-declare po natin ito. Sabay-sabay po, lalakasan po natin ang ating declaration. Ito po ay i-declare natin ang may pananampalataya. Ready? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare, I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Bago ka umupo, pwede mo bang sabihan ng 5 tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Hallelujah! Thank you, Lord. Spirit of excellence. Kung nakapag-declare na po kayo sa 5 tao, makakaupo na po kayo. At habang umuupo, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos, nakikinig sa atin, kumikilos sa ating mga buhay. Amen. Siyempre po, una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon. I want to thank God for this opportunity to stand before you, to minister. Purihin po ang Panginoon. And I also want to thank our Apostle Papa Ted and our Mother Lily. At nabigyan po ang inyong lingkod ng pagkakataon na makasama po ninyo. I'm Apostle Anthony Montaño of Christ the Rock Covenant Church International. The main church is located in San Jose del Monte, Bulacan. Formerly po, kami po ay bahagi ng Conservative Baptist, CBAP, Conservative Baptist Association of the Philippines. At kami po yung CBAP, ang amin pong church, ay isang Baptist church na nagdi-desire po kami na lumago yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. So nandun kami sa point na we are seeking and we want to grow and we want to experience the Lord. And 2016, nagkaroon po ako ng pagkakataon, magbibigay lang po ako ng maiksing testimony because connected po yung aking gustong ibahagi sa inyo. So 2016, ako po ay nakarating sa Mindanao and I saw a ministry that I was so impressed. And nagkaroon ng desire sa puso ko, sabi ko, I want that kind of ministry. Kasi during that time, ay meron lang po kaming one church, 2016. And I saw a church na meron po silang 70 daughter churches or branches. So, nilapitan ko po yung kanilang bishop. Ang sabi ko, Bishop, pray for me. I want that kind of anointing. So he prayed for me. It was 2016. And nagsimula pong magkaroon ng desire sa heart ko to plant churches. But ang nasa isip ko, I am not a church planter. And I do not know how to plant churches. Hindi ko po talaga alam kung paano ko gagawin. So, pagdating po ng 2017, nagkaroon po ako ng opportunity na makarating ng Hong Kong. And I preached the word sa isang church, kaibigan po nating pastora doon. And then after the service, ang sabi niya sa akin, Pastor, huwag ka munang aalis kasi may darating, I want you to meet him.
Sabi niya, at grabe yung ministry nila sa Pilipinas, lalo na sa Bulacan. Sabi ko, bay, sa Bulacan din ako. And yung pala, ang dumating doon, I met Bishop Ted and Pastor Lawrence. It was 2017. And during that time, ako po ay nananalangin, ang nilalagay ng Lord sa heart ko, 100. Pero hindi ko po alam, ayokong i-verbalize kasi parang ang dating napakalaki para sa akin talaga. Yung mag-plant nga ng another church, it's a challenge kasi hindi ko alam kung paano gagawin. So I met them at nalaman ko nga yung growing ministry ng JCTD. And I also asked Bishop Ted, Bishop, pray for me. I want that kind of anointing. So hindi na po kami nagkitang muli. 2019, my pastor died. Because we were in the G12 ministry that time, and I'm under a network. And my network pastor, my pastor died. And I know that I need a pastor. Sino po dito naniniwala, kailangan niyang may nagpapastor sa kanya? Can I hear your amen? So kailangan ko pong may magpapastor sa akin. So, hinanap ko yung calling card na ipinamudmod ni Bishop Ted that time. Ito po ay party list pa yung nakalagay doon. Parang may tama ka, yung po ba, ano po ba ang ano nun? Oo. So, hinanap ko po yung calling card and sinubukan ko po siyang i-message. Pero, na sin zone lang po ako. So, ilang beses, sinubukan ko pong tawagan, talagang wala akong pagkakataon. So, and then 2020, nagkaroon ng pandemic. So, nakalimutan ko na, total, ang church naman namin during that time is nasa maintenance mode. Pero pagdating po ng 2022, ay nagkita ulit kami sa isang ordination, na-invite ako, one of the sponsor, and sa parking pa lang, bumaba sa isang white Land Cruiser, kasabay kong dumating si Bishop Ted. At doon po nagsimula na nagulo po ang church namin. And na-realize ko, pag may inaayos, guguluhin muna para maiayos. Amen. When we embrace kami, formerly Conservative Baptist, but 2022, mid of 2022, nag-decide po kami, nagpadala na po ako ng letter sa CBAP, na kami ay magdi-disengage na sa CBAP. Yung pala may gustong gawin talaga ang Panginoon, because 2022 ng September, August, nag-ano na po ako ng letter, pero na-approve pa siya ng January ng 2023. At yung 2023 ng January, yon ang pinaka-unang School of Deliverance sa church namin. At grabe na po yung ginawa ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin si Lord. It's all about the work of God. Amen. Nagulo po talaga kami. Literally. 2023 to 2024, grabe po yung kasi marami pong hindi talaga makatanggap sa Ministry of Deliverance. Marami pong umalis sa church namin. 2 church po namin ang nawala. Hindi po talaga nila kayang i-embrace ang Ministry of Deliverance. Pero malinaw sa puso ko na ito ang direction ng Panginoon. And I'm so happy that the Lord gave me a pastor. At hindi lang siya pastor, siya ay bishop. At hindi lang naging bishop, ngayon ay apostle na. Purihin po ang Panginoon. At kung mapapansin niyo po, ako din po ay kinilala na rin na apostle kasi kung saan dinadala yung aking pastor, yung aking bishop, doon din ako dinadala ng Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. At ito po ang aking gustong i-share. The gift of a pastor. The gift of a pastor. The role of a pastor is not just a profession or position. Hindi po ito trabaho lang. Ito po ay panawagan ng Diyos. At ito po ay kaloob. It is a gift
from the sovereign Christ Himself to build up, guide, and nurture His people and proclaim the gospel to the lost. Among the fivefold ministries, ito po yung pinakapamilyar sa atin. Para bang, Apostle, pag-usapan na natin yung apat kasi hindi kami masyadong pamilyar doon. Di ba? Lalong-lalo na po yung apostles and prophets. Pero pagdating sa pastor, pamilyar na tayo. Sila yung visible na nakikita natin na nagmiministeryo sa simbahan. Pero hindi ko po sinasabing sila lang. 5 po ito. Pero we are so familiar with the gift of a pastor. In the book of Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, palagi po nating binabasa ito. Dito po sa ating conference, it's supernatural. Sabi nga po natin, supernatural. Ang sabi po dito, now these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. The responsibility is to equip God's people to do His work and build the church, build up the church, the body of Christ. Ang pastor, the fivefold ministries, pero magfo-focus po ako sa ministry, sa gift ng pastor. Ang pastor po ay regalo ng Diyos sa church. At regalo ng Diyos ang church sa world. Amen. Tayo ang gagamitin ng Panginoon, ang church, binigyan ni Lord ng kapangyarihan upang mabago ang mundong ito. Our ministry is global. Kaya tinanggap ko na po yon na talagang kami ay lalago. And unti-unti nakita po namin when we embrace the ministry of healing and deliverance, when we begin to walk in the supernatural. Alam niyo po yung pinag-uusapan po dito, kung kami po ay uupo dito 3 years, 4 years ago, hindi po kami masyadong makaka-relate sa mga naririnig, sa mga maririnig namin. Speaking in tongues, ang mga anak ko po ngayon, mga nagpapastor po sila ng mga daughter churches po namin, dito lang po yun nag-speak in tongues sa JCTD. Yung mga naririnig po namin, yung mga pagkilos ng Panginoon, mga miracle of healing, deliverance, foreign po sa amin yan. Hindi po talaga namin alam. But praise the Lord, inopen ng Panginoon katulad ng binanggit nga kanina ni Pastor Sid, when we begin to speak in tongues, may na-open. Na-open yung mind, we are willing to receive yung nais ng Panginoon na tanggapin namin. Ang pastor ay regalo ng Diyos sa church at ang church ang regalo ng Diyos sa mundo. Amen. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. God is greater than our prayer. God is greater than our imagination. God is greater than our mind. Ano yung kayang abutin ng ating isipan? God is greater. Amen. He is greater. Hindi kayang sukatin. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. Ang church ang gagamitin ng Panginoon. Kaya nga lang kailangan may nagpapastor sa church. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, kailangan mo ng pastor. At kahit na ikaw ay pastor,
kailangan mo pa rin ng may nagpapastor sa iyo. Ano po ba ang tungkulin na iniyatang ng Panginoon sa isang pastor? At maaring kayo na nandito ngayon, you do not have that calling. Pero pwedeng ipagkaloob sa inyo ng Panginoon ang kakayanan to shepherd someone, to shepherd people, to nurture people, to take care of people. Ang unang-una po na tungkulin ng pastor, siya po ay preacher and even teacher of the word. Kaya makakakita kayo ng mga pastor, hindi lang preacher, teacher pa. Kaya kapag nagmi-ministeryo, hindi lang siya nagpi-preach, hindi lang siya nagti-teach, ang tawag ay preaching. Combination of preaching and teaching. Amen. The pastor is a herald of God's word, not opinions, not even your own opinion, not the opinion of people, not the opinion of the world, but a revelation that comes from God, divine revelation, like a trumpet sounding in battle. His voice awakens the sleeping and rallies the saints to stand strong. Yan po ang ginagawa ng preaching. Yung mga natutulog, gigisingin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Gising. Kanina po ang itinuro ay speaking in tongues. Baka yung katabi mo nag-i-sleeping in tongues. At kapag nag-i-sleeping in tongues, may mga revelation na lalabas. Yan po ang preacher of the word, yan po ang pastor, herald, nagbibigay ng warning. Amen. Merong message at yung message ay galing sa hari. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. In 2 Timothy chapter 4, verse 2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Napakahalaga po ng word na be prepared. Sabihan mo nga ang iyong katabi, be prepared. At napakahalaga po yan sa isang pastor ang naghahanda. Preparation is very important. Pastors are preachers of the word because pastors are students of the word. Dapat po ang pastor nag-aaral hindi para sa kanyang sermon. Dapat ang pastor nag-aaral para siya ay mag-level up. Para siya ay lumago. And pastors are hearers of God's voice. Amen. Upang ang kanyang ipapahayag ay hindi lamang kung ano ang uso. Hindi ang kanyang ipapahayag ay kung ano yung nakikita niyang magandang ibahagi. O narinig niya na ito ay ibinahagi, napanood niya sa YouTube o kung saan niya napanood, pero ibinabahagi niya ito kasi ito ay ibinigay niya, natanggap niya mula sa Panginoon. Hindi po pwedeng nakuha mo lang, basta nabasa mo, ibabahagi mo na. No. The Lord will speak to you first. Amen. That is why, if you are a pastor, you need to be sensitive to the voice of God. And you are a learner. You are willing to receive. You are willing to learn. You are willing to be transformed. You are willing to obey. Amen. Meron po akong nabasang quote. Ang sabi po ay ganito. If you're green, you're growing. If you're ripe, you're rotting. Kung piling mo, hinog ka na. Ang susunod na doon
ay pagkabulok. Amen. Kaya tayo dapat, ang nasa isip natin, hindi pa ako hinog. I am a learner. I am a student of the word. Kahit gaano ka pa katanda, kamature. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid. Sige, sabihan mo, deklarahan mo, kapatid, pabata ka ng pabata. Amen. Ito pa po, isa pang quote na nabasa ko. The minute you think you've arrived, you're already begun to decline. The minute you think you arrived, you already begun to decline. Ang pastor, preacher of the word, pero hindi ibig sabihin siya ng pinakamahusay, siya ng pinakamagaling, naabot niya na yung peak ng kanyang calling. Patuloy pa tayong natututo. Amen. Nandoon yung spirit of excellence. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, pahusay ka ng pahusay. The pastor speaks not his own words, but God's word. He is entrusted to declare divine truth with clarity and conviction. Kaya may conviction kasi naniniwala siya at naranasan niya ang kabutihan, ang katapatan, ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po, ito po ang isa sa nagustuhan ko when we are mentored by JCTD. And we begin to walk in the ministry of healing and deliverance. Hindi lamang po puro salita, puro pagtuturo, pero merong demonstration of God's power. Amen? Alam natin na totoong buhay at makapangyarihan ng ating Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Preacher of the word. Number 2, anointed shepherd. The anointing empowers pastors to feed, guide, and protect the flocks. Not in human strength, but by the sovereign Spirit's enabling. Si Lord ang nagbibigay ng kakayanan, si Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan, hindi po madaling magpastor. Lalo na kapag lumalago na ng lumalago ang ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon, because the church is a living organism. So it means the church must grow. Amen. It should grow spiritually. Sabihin nga natin, spiritually. It should grow numerically. Sabihin natin, numerically. And it should grow geographically. Amen? Hindi po madaling pastoran kapag lumalago na, dumadami ang mga tao. Ang ibig sabihin po niyan, dumadami ang mga pagsubok na nararanasan ng mga tao na yan at lumalaki ang responsibility ng pastor. A pastor is not a hireling, but a shepherd anointed by God to take care of the flock. Para pong si David when he was a shepherd boy, at pagkatapos ay merong Goliath, 9 feet, 10 feet tall, binubuli ang mga Israelites. At siya po hindi siya makatiis na a pagan, a Gentile, mocking the people of God. Ang sabi niya, ako ang lalaban. At alam niyo po, nung nagkaroon na ng pagtatagpo si Goliath at si David, alam po natin ang nangyari. Sino ang pumatay kay Goliath? Si Lord. Hindi kinailangan ng 5 bato. 1 bato lang. Amen. Gaano kalaki? Kasi laki ba ng bundok? No. Actually,
nung pinag-aaralan ko nga ito, si Goliath ay naka-full battle gear. May kasama pa nga niya yung kanyang armor bearer. Nung makikipaglaban si David. At isa sa armor ay helmet. At ang helmet, hindi naman naka-expose ang noo. Actually, ang helmet nga, halos mata lang ang kita. So malaki ang possibility na nung nagpagtagpo si David at si Goliath at nung binitawan na ni David yung sling at yung bato ay patungo na kay Goliath, tumagos sa metal helmet at lumubog sa sentido sa bungo ni Goliath. It's supernatural. Sabihan mo nga ang katabi mo, it's supernatural. At ganyan ang ipaparanas ng Panginoon sa kanyang mga anak na naglilingkod sa kanya, nananampalataya sa kanya. Amen. Nagpapagamit sa kanya, mararanasan ang mga himala, tanda at kababalaghan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng Acts chapter 20 verse 28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Kaya napakahalaga kay Lord ang church. Ang kanyang ipinangbayad ay ang kanyang sariling dugo. The precious, the powerful blood of the Lamb, the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga lahat ng mga pastors na nandito, napakahalaga ng ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya lang po ito ang challenge. Lalo na if the ministry is growing. Hindi natin kakayaning alagaan lahat. Kaya nating mag-preach sa marami. But to really take care of the people, hindi natin kakayanin. Ito ang sinabi ni Moses kay Lord. Nais ko po itong basahin. Wala po ito sa PowerPoint, pero nais ko pong basahin sa Book of Numbers chapter 11. Babasahin ko po sa Tagalog, mga bilang. Ang kabanata ay 11, talatang 14 at 15. Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Ang sabi po ni Moises, Lord, hindi ko kayang alagaan. At ganun din dapat tayo. Aaminin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang alagaan. Napakarami. Habang lumalaki, habang dumadami, napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Alam ni Moses, hindi niya kaya. Kaya pagdating ng verse 17, sa NIV, ang sabi ng Panginoon, I will come down and speak with you there, and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone. Pagdating sa pag-aalaga, pwedeng may makatuwang ang pastor. Pwedeng maibahagi yung anointing na yan. Kung paanong may kinuhang kapangyarihan kay Moses at ibinigay sa mga tao upang makatuwang. Sa atin pong modernong panahon, at ang alam ko po dito sa JCTD, ang tawag po sa kanila ay mga power leaders. Cell leaders. Inatasan na makatuwang ng pastor upang mag-alaga. Sino po dito ang mga power leaders o cell leaders? Can I hear your amen? Cell group leaders or power leaders are God's extension. Shepherding His people and standing in strong support of the pastor to faithfully build up the church. Hindi kakayanin ng pastor na alagaan lahat. Pero dahil may mga power leaders, may mga covenant leaders, may mga cell leaders na faithful, maaalagaan
yung mga dapat alagaan. Palakpakan nga natin ang mga power leaders. Hallelujah! Because I believe, ang power groups, yan po ang machinery ng church. Yung mabagal, napapabilis. Bakit? Kasi mas marami ang gumagawa. Amen. Yung magaan, yung mabigat, gumagaan. Amen. Yung mahirap, yumayaman. Sabihan mo nga ang iyong katabi, yayaman ka talaga. Lahat ng yayaman, palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So praise God, dahil may mga katuwang ang mga pastors na bibigyan din ng heart to take care of people, to love God, and to love people. To love God above all, and to love people as we love ourselves. Amen? Number 3, servant leader. Meron po ako nakitang post sa Facebook at ito po ang sabi, the church doesn't need more people who think they're leaders. It needs more people who know their servants. Ulitin ko po yon. Kasi nung unang binasa ko din po, di ko maunawaan eh. The church doesn't need more people who think they're leaders. It needs more people who know their servants. Para bang ang antonyms, para bang ang opposite ng leader, servant. Para bang pag leader ka, hindi ka servant. But true leadership is not about titles, but about towels. It is the call to serve God and His people through the gift and calling of leadership. If you have that gift of leadership, you are serving God and you are serving people through that grace of leadership. Can I hear your amen? Mark chapter 10 verse 43, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Ako po ay naniniwala, one of the most beautiful expression of a pastor's servanthood is through the grace of leading. If you lead people, you are serving God and serving the people of God. Your leadership is an expression of your service. Kaya kapag binigyan ka ng Panginoon ng ganyang kaloob, pagbutihin mo. Lead people with passion. Amen. Leading them towards God's vision, God's mission, and that's the fulfillment of world evangelization. Lalong-lalo na po, narito na tayo sa mga huling panahon. Number 4, trainer, equiper. Trainer, equiper. Ginagamit ko po ang acrostic na pastor. Trainer, equiper. Kaya po doon sa binasa natin sa huling pangungusap ng verse 12, ang sabi po, the responsibility is to equip. Sabihin nga po natin, equip. Yan po ang responsibility ng fivefold ministries. And that's the responsibility of the pastor, to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Pastors are called to equip the saints for ministry, not to do all the ministry themselves. Ang pastor ay equiper. At ang nakikita ko pong effective way to equip people is to expose them. Amen. Tinitignan ko po, inoobserbahan ko, pagka tinitignan ko sa YouTube kung paanong mag-train ang mga lion sa kanilang cub. Hindi ko po nakita
na yung mga cub, yung mga anak ng leon ay mga nakaupo at nagle-lecture yung leon. Hindi po ganon ang training ng leon. Ang training ng leon, isasama ng leon yung mga cub, pag ito ay lumalaki na, isasama na yan sa paghahunt ng mga prey. At doon matitrain ang leon. Makikita niya kung paano ito ginagawa. Not classroom, hindi ko po minamaliit ang classroom setting. Marami po tayong nakukuha, impartation, anointing. But we need to go out. Amen. Kinakailangan yung natututunan natin, may apply natin. Alam niyo po, nung kami po, iniyakap namin ang Ministry of Deliverance, nagulat kami. Napakadaming mga demonyo sa church namin. Sabi ko dun sa leadership, ano nangyari sa atin? Nung nagkaroon tayo ng deliverance, bakit dumami ang mga demonyo? Alam nyo, ngayong lumalago na po ako, na-realize ko, matagal na silang nandun. Na-expose lang. May na-encounter akong mangkukulam, ang sabi sa akin ng mangkukulam, matagal na akong nandito, wala ka pa. Di wow. Pasara na tong church na to, dumating ka pa. Na-realize ko, napakaraming mga demonic spirits, undetected lang. Naghihintay ng mga opportunity, kasi ganyan ang diablo, opportunistic si Satanas. Amen. He is like a roaring lion, seeking someone to devour. To devour. Nararanasan na po namin ni Rebsel. Kinakatok kami ng madaling araw. 2:00, kasarapan ng tulog. May nagbi-video call. Humihikab pa ako. Kapatid, ano yun? Ah! Ha? Ano nangyayari sa'yo? Ang tumatawag po yung kanyang kaibigan, Pastor, si ano po, nadidemon possess po, ha? Sino ka ba? Mangkukulam. Ilang kayo? 10! Pero yung madaling araw, nagdi-deliverance ako, nakapikit pa yung isa kong mata. Nung nakakatatlo na ako, talagang, kapatid, tuloy na lang natin bukas, pwede ba? Hindi po ako nagbibiro totoo kasi puyat po ako nung pagod na pagod ako. Binalikan ko na, pinuntahan ko na lang po sa bahay nila. And I realize we need to disciple people. Mauubos kami kapag naubos ang oras. Anong oras? Naubos ang ano? We need to disciple. Sabihan mo nga ngayong katabi, we need to disciple. Hindi lamang po ang pastor, but all of us, we need to disciple, we need to duplicate ourselves. Amen. Katulad ng sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! The pastor multiplies the ministry by winning the lost, nurturing the believers, equipping the workers, and commissioning the multipliers. Praise God. Diyan natin makikita na unti-unting lumalago ang church. Alam niyo po, 2023, 2024, grabe yan po yung labanan sa Christ the Rock. Hindi nyo lang po yan masyadong mararamdaman. Kasi pagka dumarating kami ng Rebsel, nakangiti rin pa rin kami. Pero sa church, may mga labanan. 2025, doon lamang po kami nakarecover at nakapag-plant ng mga churches. And this year, 2026, we are planning to plant another 4 churches by the grace of God this year. Ang utos ng Panginoon,
Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sinasamahan tayo ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, sinasamahan tayo ni Lord. Sabihan mo siya, kapatid, huwag mong tulugan si Lord. Number 5, malapit na po akong matapos. Pero ito po, totoo po talaga ito pag malapit ng matapos. Number 5, overseer of souls. Sabi po ng Hebrews 13:17, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow, that would certainly not be for your benefit. Dapat po, pag nakikita tayo ng ating mga pastor, may kagalakan sa kanilang puso. Amen? Dapat ang nararamdaman ng pastor kasi katuwang ka eh. Amen? Kinikilala mo ang pastor mo na delegated authority over your life. Kaya ikaw nakikipag-partner ka. Kaya pag nakikita ka ng pastor, buti na lang nandito na si kapatid. Amen? Kaysang nasa isip, bakit pa dumating na naman to? Sana hindi na dumating. Pero alam ko po, hindi ganyan ang mga pastor natin. Ang nais, tayo ay lumago. Amen? Pastors oversee not just attendance, but growth. Helping believers move from spiritual infancy to maturity in the sovereign Christ. The pastor is the vision carrier. Overseer. God delegated authorities. Kaya nga alam nyo, pag God delegated authorities, kapag nagsalita yan sa buhay mo, maapektuhan ka. Ito po ang sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 8. At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to carry up the Lord's covenant, to stand before the Lord as His ministers, and to pronounce blessings in His name. These are their duties to this day. Yan po ang isa sa responsibility ng overseer ng authority, to speak over your life. Grab that opportunity. Kaya nga po, may mga pagkakataon lumalapit tayo doon sa ating overseer. Bless. Ang ibig sabihin nun, bless me. At pag pinatong ang kamay sa'yo, dideklarahan ka ng blessing. Amen. Number 6, last, restorer of the broken. Pastor carry the ministry to preach the gospel, heal the sick, and deliver the captives. Kaya nga po, yan yung ating minimemorize. Yung Luke chapter 4, verse 18 to 19. Pwede bang basahin ulit natin ito ng sabay-sabay sa King James Version? Ready, read. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Tayo ang inilagay ng Panginoon na makipaglaban, to protect them, to restore the plan, the purpose of God in their lives. Katulad ni David, nasa bunganga na ng leon yung tupa. Nasa bunganga na ng oso yung tupa. Kukunin pa natin. May mga darating sa ministry natin, nasa bunganga na ng jablo. Hawak na ng jablo. Mamamatay na nga, nilagyan na ng jablo ng sakit na cancer. Pero dahil tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon, tayo ang restorer, tayo ang protector, inanoint tayo ng Panginoon. Sabihan mo nga ngayong katabi, inanoint ka ni Lord. The pastor is not merely a title, nor simply a role. It is sacred trust, a living gift from the sovereign Christ to His church. Purihin ang Panginoon sa kaloob ng Panginoon na pastor sa church. Sino po dito, alam niya kung bakit kaganyan ngayon, may ginamit si Lord na pastor
para umayos ang buhay mo. Lahat ng naniniwala, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! At bago po ako matapos, mananalangin po tayo. Marami pong mga tao ang nangangailangan ng magpapastor sa kanila. Nung tinignan po ng Panginoong Jesucristo ang crowd, ang sabi po dito, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Hinalintulad ang church sa mga tupa, kinakailangan ng mag-aalaga. And I just pray this afternoon, the Lord will give us the heart. If you are growing in the ministry right now, wala mo may nag-alaga sa iyo, lumalago ka sa iyong spiritual na buhay, ngayon ikaw naman ang magpagamit sa Panginoon, maging katuwang ng iyong pastor upang mag-alaga sa iba. Amen. Pwede ko bang hilingin ng mga power leaders, cell leaders na tumayo? Pwede po yung mga power leaders, cell leaders ng JCTD sa iba't iba pong mga branches o dito sa main. Pwede po bang tumayo? Kayo po ang katuwang ng inyong mga pastors. I salute you. Kailangan namin kayo. Pinadala kayo ng Panginoon sa church. Kung paanong ang pastor ay regalo ng Diyos sa church, kayo din na pinili ninyo na maging katuwang ng pastor para mag-alaga kasi hindi kayang alagaan lahat. Regalo kayo ng Diyos. Amen. And the Lord want to anoint you more. Maaari ngang marami sa inyo na nandito ngayon. Alam mong, ginagamit ka ng Panginoon to take care of people, to shepherd people. But I also believe, may mga nandito ngayon, tinatawag ka na rin ng Panginoon to a higher level. Not just the gift, but the calling. Amen. Huwag po kayong matatakot. Si Lord ang sumasama sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. And surely, sabi nga po natin, surely, pag sinabi ni Lord, hindi papalayan, sasamahan ka ni Lord. Amen. Nung ako po ay tumungtong dun sa church namin, 2010, 30 people. The church was declining. Until na po nawawala yung mga tao. Ang mga nakita ko na doon, mga senior citizens, maliliit na mga bata. And then nilagay ng Panginoong sa puso ko, sabi ko sa kanila, church, mag-i-evangelize tayo, pupunuin natin ang covered court ng ating subdivision. Sabi ng mga mga member, amen. Pero yung amen, parang galing sa ilo. Papakainin natin yon. Amen. Amen. Alam niyo, kumilos ang Panginoon. Ang target namin, 500. Napuno yung covered court, 700 people. Yun ang naging momentum ng ministry. Surely. Amen? Amen? Sino po dito, hindi ka pa power leader, hindi ka pa sa leader, pero unting nagkakaroon ka ng desire. One day, maaaring hindi pa ngayon, but the Lord is preparing me. Baka meron pa rin pong heart. Pwede po bang tumayo? Yung may mga heart, alam mo may heart, ginahanda ka pa lang ni Lord. Tumayo na rin po kayo. Sabihan mo ang katabi mo, ka nang mahiya, tayo na. Kasi ang totoo niyan, lahat tayo tinawag ng Panginoon to disciple. Amen? Purihin po ang Panginoon. I want to pray for you. Oh, hallelujah. Shande bakanda rabashande. Sunde bakanda rabalarashanda rakanda rabashande. Lord, we are praying for that gift, oh God. That gift of a pastor.
that shepherding gift, O Lord, dumadaloy sa aming apostle, Papa Ted, Panginoon. Padaluyin mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. And to all the branches, to all the power leaders, the cell leaders, O God. At maging sa mga wala pang title pero merong puso, Panginoon, na magpagamit sa iyo to take care of people, to shepherd people, Panginoon. Kung paano ang kapangyarihan ay dumaloy kay Moses, Panginoon, at sa iyong mga tao, Diyos, nung lumang tipan, magpahanggang ngayon, ikaw ang Diyos, hindi nagbabago, hindi kumukupas ang iyong kapangyarihan. Padaluyin mo po ito. And even the shepherd's hearts, the shepherd's heart, to take care of the saints, to take care of people, upang makita po namin, Panginoon, ang pinagkatiwala nyo na ministry sa JCTD. Thank you for the growth, Lord. Thank you. It's because of you. But we know, Lord, that you want more and you will do more, O God. Hindi ka patapos, Panginoon. Marami ka pang gagawin. The very best is yet to come. That is why you are raising up men and women, O God. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na ito. Pagpalain niyo po sila. Alam ko po nakararanas sila ng mga pagsubok, Panginoon. Mga disappointments, O Lord. Nararamdaman din po nila ang mga nararanasan ng mga pastors nila, Panginoon. But I pray for your grace to be upon them, Lord. At katulad ng iyong pangako, pangahawakan po namin, surely, I am with you always. I am with you to the ends of the earth. Thank you, Lord. We hold on to that promise and we will go forth, Lord. At sama-sama po kami as a church, the glorious church, we will fulfill our mission, the fulfillment of world evangelization. We thank you, we glorify you, and to you alone all the worship, in the most precious and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Shalom, shalom.